Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Nagbabalik po ang Tinig ng Pag-asa sa inyo po ngayong araw sa ating live broadcast sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa series natin sa Book of James. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay ang God opposes the proud but gives grace to the humble. Sa James chapter 4 na po tayo, verses 1 to 12. Sa mga regular na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, marahil po ay nasubaybayan na ninyo ang pagtalakay natin mula chapter 1 hanggang chapter 3. At sa araw pong ito ngayon, ang bibigyan natin ng emphasis ay ang chapter 4, 1 to 12. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. James 4, 1 to 12. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire, but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sinning in judgment on it. There is one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito'y ating pagbubulayan. So, sisimulan po natin ang mga pagtalakay sa aklat nito ni Juan doon sa katotohanan na ang buhay ng tao is very conflicting. There is that conflict within and among us. It is but a reality. There will always be conflict, magkapatid sa magkapatid, magulang sa kanyang mga anak, mag-asawa. We live in a world filled with this conflict. Hindi naman lingid ang mga bansa, digmaan dito, digmaan doon, paliparan ng mga missiles, at walang katapusang digmaan. Ang sabi nga daw po, ang mundo raw ay hindi nakatikim kahit isang minuto ng kapayapaan. Because there is no moment in the world that conflict and wars never exist. Parati po yan. Huwag na po tayong lumayo, huwag na tayong pumunta sa mga bansa. Pumunta na lang po tayo sa ating mga komunidad, kapitbahay sa kapitbahay. Alam niyo mga kapatid, pinakawalang kwentang klase ng pamumuhay sa isang community, yung kaaway mo, kapitbahay mo, hindi po ba? Napakasarap na nga yata yung mga nandun ka sa subdivision
na hindi mo kilala yung kapitbahay mo, na hindi kayo nag-uusap, at least payapa. Pero pag nagsimula na daw po kayo magkakilala, naglabasan na yung mga ugali, minsan nagiging cause na ito ng maraming conflict. Pinag-aawayan, isipin nyo dito sa Canada. Ano po? Amoy lang ng piniprito mong tuyo. Galit yung mga Canadian pag naaamoy. Kaya minsan yung mga Filipino, mas minamarapat pang bumili na lang ng tuyo, ng pritong tuyo sa tindahan kesa sila ang magprito sa kanilang bahay. Dahil paglabas nun sa exhaust ng bahay ninyo, pupunta sa kapitbahay, mapipigilan mo ba kung saan pupunta yung amoy ng tuyo? And most Canadian, they said that the smell of our fried fish are like dead squirrel. Ganun po nila. Kaya magkakaroon ng conflict. Pag nagkaroon kayo ng kapitbahay na ususera at ususero, yung lahat na lang ng bagay ay pinakialaman, lahat na lang bagay ay tiningnan. Yun bang puno ng mansanas mo, natuyo yung dahon, lumipad doon sa kapitbahay, galit, mapipigilan mo ba yun kung saan pupunta yung dahon, kung saan lilipad? So, it causes conflict. Nations, neighbors, even household. Mga magkakapatid, konting bagay, inggitan, kawalan ng pagpapatawad, lagi na lang nag-aaway sa konting mga bagay. At ito'y existing noon pa man hanggang ngayon. Kung babalikan natin ang Biblia, ilan ba yung tao noon? Si Adan, si Eva, dalawang magkapatid. Pinatay pa nung panganay yung kanyang kapatid, si Cain at si Abel. So those are conflict in our relationship. Ngayon ang tanong, kung nangyayari ito sa bansa, nangyayari sa magkakapitbahay, nangyayari sa pamilya, sa loob ng pamilya. Tanong, hindi kaya ito nangyayari sa loob ng simbahan? Mga kapatid, alam na alam nyo ang sagot dyan. Walang simbahan sa buong mundo na walang conflicts. At ito po'y realidad. Kaya sa James chapter 4, 1 to 12, James is offering a penetrating diagnosis of these conflicts, and it reveals the root. Ano po? James, under the inspiration of the Holy Spirit, calls us to humility, repentance, and submission to God. Ito yung makakatalo, makakakombat doon sa mga conflict ng relationship natin. Kapag natutunan nating magpasakop sa Espiritu ng Diyos na nasa sa atin. Kaya more or less, ang ating pagtalakay dito ay sa issue ng conflict sa church at sa mga mananampalataya. Sapagkat huwag niyong kakalimutan kung ating aaralin ang context ng Book of James, sumulat si James sa mga kapatiran sa mananampalatayang nagkalat sa buong mundo. So this is primarily a letter to the believers. To get rid of conflict, James, under the Holy Spirit's inspiration, calling us to humility, repentance, and submission to God. So this passage challenges our pride, challenge our worldliness, and challenge the judgmental attitudes of the heart. Yeah, we're going to divide the 12 verses into 3 sections. At ganun po natin aatakihin ang ating pag-aaral na ito sa James chapter 4, 1 to 12. So in the Reformed tradition, we recognize that transformation comes not from human effort. Ang pagbabago ng puso ng tao hindi galing sa tao, but through the sovereign grace of God, who sanctifies His people by His word and Spirit. Tandaan po ninyo, si Apostol Pablo na nagsabi yung mga bagay na gusto niya, hindi niya magawa. At tanging sa biyaya lamang ng Diyos, magagawa natin ang sumunod sa kanyang kalooban. It is also through His grace and through His power that we can obey. At ito po'y sa pamamagitan ng Espiritong nananahan sa atin. But in spite of that, let us now look and exegete and look at the biblical context of James chapter 4.
Sinimula ni James ang pagtalakay ng chapter 4 with the reality that there is a conflict. Kung merong conflict, sabi ni James, saan galing yan? Let us look at the source of the conflict. Basahin natin uli ang talata, verse 1. Sabi ni James, what causes quarrels? What causes fights among you? Anong pinanggagalingan ng pagtatalo-talo? Ano ang pinanggagalingan ng mga away ninyo? Referring to sa church, mga kapatid. Kaya if you are in a church and your church is just like the church that is being mentioned here by James, na puro conflict, puro gulo, iilan-ilan na nag-aaway pa, iilan-ilan na hindi pa magkasundo. Ang tanong ni James, anong pinanggagalingan ng mga bagay na yan? Sabi niya, hindi kaya ang mga bagay na ito'y nagmumula sa inyong passions at war within you. It is a passion at war within you. So James addresses conflicts among believers, not with the outsiders. Take note, ang kinakausap dito ni Santiago ay ang mga kapatiran, hindi yung mga nasa labas ng iglesia. If there are conflict outside of the church, asahan nyo yun. If there are conflict within the realm of the unbelievers, asahan nyo yun. Pero ang tinatanong ni James dito, bakit kayo mananampalataya, pare-parehong pinananahanan ng Espiritu Santo? Anong cause ng quarrels and conflict and fights among you? So here, the address was given to the believers within the church. Amen? So the root cause, according to James, is not external circumstances. Tandaan mga kapatid, na ikwento ko sa inyo, minsan, yung kaming magkakapatid ay binigyan ng kapitbahay ng isang platong pansit. Dahil may birthday yung kapitbahay, nabanggit ko na sa inyo, ang pinakamasarap na pansit ay ang bigay ng kapitbahay. Dahil ko konti, talagang napakasarap. So anong nangyari? Dahil maliliit pa kami noon, magkakapatid, dahil sa pag-aagawan namin ng pansit, natapon yung pansit, hindi tuloy napakinabangan. Now, masama loob ko, pangalay ako napakakukulit yun, natapon tuloy. So kaming apat nag-away-away sa isang platong pansit. Now, ang tanong, ano root cause ng away? Yung bang pansit? Yung bang pansit yung cause ng away? Is it the external circumstances that causes the disagreement, the conflict? No! According to James, it is the internal desires, the passions, or the lust. Yung kagustuhang makalamang sa subo, yung kagustuhang makalamang sa pakinabang. Hindi po ba mga kapatid, bakit hindi magkasundo-sundo kapag may namamana sa mga magulang? Bakit nag-aaway-away ang mga kapatid sa konting kapirasong lupa? Dahil merong gustong makalamang. Dahil merong gusto na siyang mauna, na merong gusto na siyang makatikim. So those are internal desires. At sa simbahan ganun din. Simbahan na yan. Dapat dyan ay paglilingkod. Dapat dyan ay pag-uunawaan. Dapat dyan ay pag-iibigan, paglagong espiritual. Pero bakit nagkakagulo? Kasi merong gustong makalamang. Merong gustong mauna. Merong gustong sumikat. And those are the things that causes conflicts. Sa Greek, yung passions, ang kanyang meaning ay hedonai. It relates to selfish pleasure from which we get the word hedonism. Ano po ba yung hedonism? Hedonism is a philosophical view that prioritizes pleasure and the avoidance of pain. So the ultimate goal of hedonism is primarily what is good about him or herself. Kaya yung hedonistic person, walang iniisip yung kung hindi yung makabubuti para sa kanya,
masaya para sa kanya. Ayaw niya ng hindi maganda. Ayaw niya ng hindi masaya. Ayaw niya ng mga bagay na hindi makapagbibigay ng kaluguran sa kanya. Yun ang hedonistic person. It encompasses various theories about what is good for us, how we should behave, and what drives our action. All are centered around the concept of pleasure. That is hedonism. Pleasure as the ultimate good. Kaya nga nauso ngayon walang pakialaman. Kung anong gusto mo, gawin mo. Kung anong masaya sa'yo, gawin mo. Pero that is hedonism. Hindi po pwedeng ganun. Lalo po sa pamilya, hindi pwedeng walang pakialaman. Dahil ang mga anak dapat magpasakop sa kanyang mga magulang. At tayo bilang mga magkakapatid, ay hindi natin pwedeng palampasin ang mga kamalian, dapat ikinokorek. Kaya yung katagang walang pakialaman ay para yun sa mga hindi mananampalataya. Para sa tunay na mananampalataya, sa isang prinsipyo ng pananampalataya sa loob ng simbahan, talagang may pakialaman. I am my brother's keeper. Ang nagsabing wala akong pakialam ay ang pumatay sa kanyang kapatid, at ito'y walang iba kundi si Cain. Nang tinanong siya ng Diyos, nasaan ang iyong kapatid? Ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? Sinabi niya sa Diyos, wala akong pakialam. Tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? Mga kapatid, ipinakikita sa atin ng aral na ito na tayong lahat ay tagapag-alaga ng bawat isa. Hindi tayo hedonistic in nature na walang iisipin kundi ang ating sariling pakinabang lang. Sa mga gawain ng simbahan, ang iginagawa natin, nagsasakripisyo tayo para sa kapakanan ng iba. Kapag may mga handaan at pagkain, pinauuna natin ang iba sa kagustuhang makakain ng lahat. Yung mga tao na inuuna lang ang kanilang sarili, walang pakialam sa iba, iyon ang walang malasakit, iyon ang hindi nakikialam kung ano magiging damdamin ng iba, at iyon ang mga hedonistic. Kapag nagkaroon ng conflict, saan nagmula? Dahil kinulang ba ang pagkain? Hindi. Dahil sumobra ba ang pagkain? Hindi. Dahil may nag-uwi ba ng pagkain? Hindi. Dahil merong gustong makalamang. At iyon ay nagmumula sa kaibuturan. Those are the source of conflict according to James. So these sinful desires wage war within the soul, creating tension and strife, both internally in the heart and externally in relationship. Tama po ba mga kapatid? So anong insight na makukuha natin dito? James reflects the biblical teaching that sin originates in the heart. Even outward conflict is a symptom of disordered desires. If the heart is not really good, it will manifest from the outside. Amen? Now let us go to verse 2. James 4:2. What is the consequences of covetousness? Pag naghahangad ka, gusto mo laging makaisa, ang iniintindi mo lang yung kaligayahan mo, yung gusto mo, ano magiging consequences nito? Sabi ni James, you desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Kapag ang puso mo madamot at ang desire mo laging makalamang, hindi mo na iintindihin yung kapakanan ng iba. You will not be a brother keeper. Amen? So James intensifies the charge, and desire, he said, leads to violence. Ang pagnanakaw saan nagmumula? Sa desire. Gusto mo makalamang, nakakita ka ng isang bagay, ang ganda nun. Gusto kong magkaroon nun, wala kang pambili. Nanakawin mo. Pag matindi yung desire, manlalamang ka. Kaya nga yung away magkakapatid sa property, yan ang cause, yan ang pinagmumulan. The desire. No? And that desire leads to violence, even to the extreme of killing somebody. Yung bang desire ni Cain,
na mabigyang lugod ang Diyos at mapansin ng Diyos. Di ba yun naman ang naging cause kaya niya pinatay si Abel? This may not always be literal murder, o kung hindi man literal na pagpatay, but hatred and envy. Kapatid, magbulay-bulay ka ngayon. Pag may kinaiinggitan ka at kinabubuisitan ka at masama ang loob mo, galit ka, para na rin pumatay yan, which Jesus equates murder in the heart. Sa Matthew 5:22 o 21:22, ano ba ang sabi dyan? You have heard what it was said to the people long ago, you shall not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or a sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. 1 John 3:15 also says, anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. Now, huwag natin kakalimutan, yung pagnanasa, that is a breaking of the 10 Commandments also, because it will result in striving, resentment, and division. Kaya, magsuri tayo ng ating mga puso. Ang sabi ni James, ano ba cause ng quarrel among you? Ba't ba kayo nag-aaway-away? It caused by your desire. You do not have because you do not ask. Often we don't turn to God in prayer, but instead we try to get what we want. Through what? Through selfish means. Sometimes manipulation, or sometimes striving, even conflict. Kaya mga kapatid, pag meron kang nakita sa iba na wala ka, sa halip na pag-interesan mo yun at hangarin mo yun sa masamang paraan o nakawin mo yun, idalangin mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. At kung gusto ng Diyos na pagkalooban ka nun, sa kanyang mabuting kalooban, pagkakalooban ka. Ngayon, pag hindi ka pinagkalooban, isa lang ibig sabihin nun, hindi pa panahon o maaring hindi handa ang puso mong tumanggap ng bagay na yon. Baka kapag nagkaroon ka nun, mas lalo kang mapahamak kaya hindi ibinigay ng Diyos. Katulad ng isang ama, ako po'y may 3 anak. Hindi lahat ng hiningi nila kahit kaya kong ibigay ay ibinigay ko kasi alam ko hindi pa sila handa na tanggapin ang mga bagay na hinihingi nila. I will not give a car to my son who doesn't know how to drive. Can we say amen? At siraulo ng isang ama na iaabot ang susi ng kotse sa kanyang anak na hindi naman marunong magmaneho. Ganon ang Diyos sa langit. Alam ng Diyos kung ano mabuti, alam niya kailan niya ibibigay. Amen? So anong insights na makukuha natin sa verse 2? This verse highlights the danger of self-reliance and spiritual independence from God. Instead of seeking God's will, ano ginagawa ng mananampalataya? Minsan, they try to fulfill their own desires apart from Him. Kaya sinabi ng Panginoon, you do not have because you do not ask. Kaya naman kayo ganyan puno ng galit puso nyo Pwede ko namang ibigay sa inyo yan Idalangin nyo sa akin yan. Pero kung yung dalangin, tandaan, hindi lang paghingi. We pray to the Father in order for the Father to change our heart. Amen? Alam niyo po mga kapatid, napakarami kong idinalangin sa Diyos. Hiningi sa Diyos. Hindi niya ibinigay. Pero sa patuloy kong pananalangin sa Diyos, binago niya ang aking puso at ipinakita niyang hindi mo naman yan kailangan, Ruel. Amen mga kapatid.
Now, let's go to verse 3. Puntahan natin ang verse 3. Ano pong ipinapakita sa verse 3? The hindrance to prayer. Sabi ni James sa verse 3, you ask and do not receive because you ask wrongly. You ask to spend it on your passions. Humihingi ka ng may maling motibo. Yung iyong kapatid, nagpa-dedicate kay pastor ng isang bagong electric vehicle. Napakaganda. Di ba dapat matuwa ka kasi yung kapatid mo nagkaroon? Hindi ba dapat kapag nakikita mo ang kapatid mo umuunlad, dapat nagiging maligaya ka? Pero madalas, naiinggit ka. Ngayon, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko rin ng ganon. Hindi ka binigyan ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, you ask with the wrong motive. Kasi you are going to spend it in your passions. Bakit ka hihingi sa akin ng electric vehicle? Meron ka pa namang Dodge Journey 2010. Yun po yung kotse ko. Alam niyo mga kapatid, yung mga anak namin, bago kami pumunta sa Saskatchewan, we went to Saskatchewan last Friday, kami ng aking may bahay. It is a 5.5 hours drive. Yung aking kotse, 2010 pa ho yun, Dodge Journey. Dami na po, may kalawang na po yun, nagkakalampagan na po yung mga ball joints nun. So marami na pong problema yung kotse. Ayaw ng mga anak ko na kami ay bumiyahe using that car. So ang sabi nung pangalawa, yarkila ko na lang kayo. Gamitin natin yung Amex ko, may discount yon. So para at least rental car yung dala nyo. Hindi ako pumayag. Sabi ko, ipapagawa ko yan, i-condition ko yan. Kasi mas gamay ko yan at yan ay makakarating at makakauwi kami sa pamamagitan ng coaching yan. Awa ng Diyos, dumating kami mag-asawa kagabi, mag-alas 9 na huyata ng gabi, galing sa Saskatchewan. At nagawa namin yung tungkulin doon, napaglingkuran natin yung mga kapatid doon. We had a nice fellowship with our brothers and sisters sa Yorkton. So, sa madaling sabi, naging maligaya ang gawain, matagumpay yung kanilang summer camp, yung family camp, at nakauwi kami ng mapayapa. Marami pong nagsasabi sa akin, Bishop, ba't di mo papalitan yung kotse mo? Ba't hindi ka pa bumili ng isang brand new? Alam niyo mga kapatid, every Sunday matutuwa kayo sa Winnipeg, Unida. Paglabas nyo ng simbahan, makikita nyo ang mga nakaparadang kotse doon. Kagaganda. Meron dong Range Rover, meron dong mga electric vehicle, may Subaru, lahat po halos may Jeep, no? Yung mga iba't ibang brand ng kotse, kagaganda dito sa Canada. And every time na makikita ko po yung mga sasakyan nila, tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ako dahil nakikita ko paano pinagpapahala ng Diyos ang mga kapatiran. Paano kumikilos ang Diyos sa kanilang mga kagustuhan. At kapag itinatalaga o idinededicate namin ang mga sasakyang ito sa Diyos, galak na galak ako dahil ang mga kapatiran umaasenso sa buhay at nagtatagumpay. Ngayon, kung titingnan ko ang aking kotse bilang parusa ng Diyos sa akin, maiinggit ako. Kung titingnan ko ang aking kotse nang merong ibang paghahangad, maaawa ako sa sarili ko. Pero mga kapatid, maniwala kayo, kaya ko namang bumili ng kotseng bago. Kaya ko pong pumunta sa dealer anytime at pag-uwi, may dala na akong bagong kotse. Pero bakit hindi ko pinapalitan yung kotse ko? Kasi hindi ko kailangang palitan. Napakamura po ng insurance ng kotse ko. Bumiyahe po kami mula Winnipeg hanggang Saskatchewan. Wala pa akong 200 ang gasolina na ginasta ko. Ubod ng tipid ng kotse ko. At hindi po ako naghahangad ng bago para ipagyabang, ipagmalaki, o kung ano pa man. Ngayon, kung bibigyan ako ng Diyos ng bagong sasakyan sa kanyang panahon at sa kanyang paraan. Amen? So dito ang sabi, bakit kayo wala?
Dahil hindi kayo humihingi. Bakit kayo hindi humihingi? Kasi pag humingi naman kayo, mali ang motibo ng inyong paghingi. Ang cause ng inyong paghingi ay para sa sarili ninyong passions. So, when some pray, their prayers go unanswered. Not because God is unkind, but because their motives are wrong. Take note mga kapatid, ang kausap dito ni Santiago ay kapatiran, mananampalataya, anak ng Diyos. At ikaw, katulad ng ginamit kong example kanina, kung tayo ay mabuting ama, hihingi yung ating anak nang alam nating ikapapahamak niya, hindi natin yon ibibigay. Mali ang motibo mo, anak. Kumuha ka muna ng lisensya. At kung may lisensya ka at may pambili ako ng kotse, bibigyan kita. Pero hindi kita bibigyan ng kotse ngayong hindi ka pa marunong magmaneho. Tama? Many people, they treat prayer like a tool for self-indulgence rather than seeking God's will. God does not answer prayers that are self-centered and worldly, aimed at satisfying sinful pleasures. Mga kapatid, yung mga tumataya sa loto dyan, nagpe-pray naman yung mga yan, alam ko. Yung mga tumataya sa loto, nananalangin naman yan sa Diyos. Lord, patamain mo naman ako sa loto. Tanong, kayo na tumataya sa loto, bakit kayo tumataya? Sasabihin ng marami dyan, kaya naman po kami tumataya kasi gusto naming makatulong sa church. Hindi kailangan ng Diyos ang milyon. Ang kailangan ng Diyos, ikaw po kung anong meron ka. That is required. Pastor, pag ako ay tumama sa loto, bibigyan ko ang mga kapatiran. Makakatulong ako sa mahirap. Alam niyo mga kapatid, ang pagtulong sa mahirap, hindi kailangan ng kayamanan. You can help the poor with what you have. If you don't help the poor with what you have, kahit kayo maman, hindi ka tutulong sa mahirap. Huwag mong paniwalain ang sarili mo na makakatulong ka sa mga mahihirap at magiging instrumento ka ng biyaya para sa iba kung yayaman ka. Dahil kung talagang gusto mong maging instrumento ng pagdamay at pagtulong sa iba, ngayon kung anong meron ka, may tanim kang patola na munga, ibigay mo sa iba. Meron kang tanim na talong, 5 ang bunga, hindi mo naman mauubos, ibigay mo sa iba. Kung anong meron ka, kung dadamay at tutulong ka, iyon ang nire-require sa iyo. At take note mga kapatid, ikaw na nananalangin na tumama sa loto at ikaw ay tumama, take note, that will become a test to you. A test to prove that your heart and what your heart is all about. Ano ang iyong puso at ano ang kondisyon ng puso. Marami na ako nakitang ganyan. Hindi naman tumama sa loto pero pinayaman ng Diyos. Nung yumaman, wala na. Huwag na yun eh. Ito simple-simple. Very simple explanation of that or example of that. Pastor Ruel, pwede po ba, bagong dating lang po kami dito sa Canada, pwede po bang ipag-pray nyo kaming makakuha agad kami ng trabaho? At maniwala kayo, sana Pastor Ruel, makuha naming trabaho yung walang pasok ng Sunday para makasimba pa rin kami. Di ba ang gandang prayers? So Pastor Ruel, pray for them. Panalangin, panalangin. We even look for job offering o job opening. May mga naipasok pa nga kami. Yung misis ko naipasok pa sa trabaho. Doon sa trabaho niya, walang pasok ng Saturday, walang pasok ng Sunday. Natanggap, nagpabasbas pa sa harapan. Nagpasalamat dahil nabigyan ng trabaho. Ngayon, tanungin niyo ako, nagsisimba pa ba sila? Madalang pa sa patak ng ulan kung makita mo sila sa simbahan.
Bakit? Yung Sabado, nanghihinayang, overtime, double pay. Yung panlinggo, take note mga kapatid, yung pambayad sa kotse at sa ibang kapritsyo, saan nila kinukuha? Kinukuha nila sa overtime pag araw ng Sabado at Linggo. Can you imagine? No? Binigyan ka ng Diyos ng trabaho, pagkasyahin mo yung kita ng 5 araw sa pangangailangan mo. Pag yun ay kulang, isa lang ibig sabihin, may maling paraan ka ng paggasta. Sapat yun mga kapatid. Kami po nung dumating dito sa Canada, ang misis ko hindi yan nag-o-overtime. Madalang pa sa patak ng ulan. Sapagkat ang aming paniniwala, bakit namin kailangan mag-overtime? Yung 5 araw na trabaho lang naman ang hiniling namin sa Diyos. At ibinigay yun ng Diyos, sapat yun. Ngayon, eto yung iba. Sapat naman, pero gusto ng isang bagong kotse. Pupunta sa kasa, kukuha ng bagong kotse, kukumputin yung kanilang kita sa 5 araw na sapat. At makikitang hindi sapat. Alam ko na ang gagawin ko. Sige, kukuha kami ng kotse. Mag-o-overtime na lang ako ng Sabado at Linggo. Can you imagine mga kapatid? Yung Sabado at Linggo na para sa Diyos supposedly at paglilingkod sa Diyos at para sa pamilya, itatrabaho dahil may kotseng bagong binabayaran. Na pwede namang they can live without those luxuries. Amen? Mga tuwiran na kayo kung anong ikakatuwiran ninyo, pero ito ang katotohanan. 14 na taon na po ako dito sa Canada. Narating ko ang mga bagay na ang lugar na narating ko na hindi narating ng iba sa pamamagitan ng isang sekundamanong kotse. Hindi ko kailangan makarating kung saan na brand new ang sasakyan. Mindset lang yan mga kapatid. At kondisyon lang yan ng puso. Amen? So God is not a vending machine. God is not a vending machine. Hulugan mo ng barya, katukin mo at lalaglag na kung ano ang gusto mo. God cares not just about what we ask, but why we ask. This aligns with Jesus' teaching in Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Again, let us look at the example, Cain and Abel. Jealousy led to murder. The desire to have what God did not grant drove Cain to kill. Amen? Now, puntahan natin ang second phase, yung second chapter ng James chapter 4, 1 to 12. The second chapter is on verses 4 to 6. Basahin po natin. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes him an enemy of God. Or do you suppose it is to no purpose that the scripture says he yearns jealously over the Spirit that he has made to dwell in us? But he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Now, second part tayo. Anong una nating makikita rito? Nagsimula ang kataga ni James sa verse 4 with a stern rebuke. Ano sabi ni James? You adulterous people. Dahil nga po mga kapatid, ang tao doon sa verses 1 to 3 ay mapaghangad. Ang gusto ay ang kagustuhan ng puso. Gustong makalamang, gustong makaisa. Ang ginamit ni James na kataga, you adulterous people. Bakit ginamit ni James ay adulterous? Hindi ho ba covetousness yon? Mapaghangad kay covetousness. Bakit ang ginamit ni James na word ay adulterous? So James uses strong covenantal language here. Kasi pag ang inuna mo mga kapatid ay ang iba,
kesa sa gusto ng Diyos, nangangalunya ka. Kaya ang term na ginamit niya ay adulterous. It is between choosing God and choosing the world. If you choose your desire of the world, therefore, you are becoming spiritually adulterous. So just as Israel was called an adulterous nation when she was unfaithful to God, James calls believers who are compromising with the world adulterous. Tama, mga kapatid. Kaya yung mga mapaghangad ng mga bagay ng sanlibutang ito, hindi lang sila covetous, sila ay adulterous. Bakit? Listen, pag ang hindi Kristiyano naghangad ng bagay ng mundo, ang tawag doon covetousness. Pero pag ikaw ay Kristiyano, naghangad ka ng mga bagay ng mundo, ikaw ay adulterous. What are the difference? Kasi yung hindi mananampalataya, wala namang relasyon yun sa Diyos. Paano magiging adulterous yun sa Diyos? Wala naman yung relationship sa Diyos. Pero tayong believer, tayo ay covenantal people of God. Dapat ang ating mga isipan, ang ating mga pagpapasya, ang ating desire, ay may kinalaman sa gusto ng Diyos. Sino ba ang bride? Di ba tayo yung church, yung bride ni Christ? At si Christ ang ating bridegroom. So kung ang pinipili natin ay ang mga bagay ng mundong ito, nangangalo niya tayo sa ating groom. Tama? And this implies that our relationship with God is like a marriage covenant. To love the world is to be unfaithful to God. Amen? Kaya ang sabi, friendship with the world is enmity with God. Di ba yun ang sabi ni James? Friendship with the world, pakikipagkaibigan sa mundo, ay pakikipaggalit sa Diyos. Yung world here refers not to the creation, but to the world system, to the world values, to the world's behaviors, and to the world's desires that we all know oppose to God's holiness. Amen? Kaya, one cannot serve two masters. Friendship with the world means adopting its ways, pride, selfish ambition, greed, sensuality, etc. And to align with the world is to oppose God. They are at odds. Hindi yan magkakasundo. Parang reverse polarity yan, negative and positive, di pwedeng magdikit. One cannot serve two masters. You will either love the one and hated the others. We cannot serve both God and Mammon. And this reflects total depravity of the hearts. Naturally inclined tayo towards the world, but only God can regenerate our heart by His grace. And it can turn our hearts to love Him above all. Amen? Tapos, sa verse 5, sinabi ng Diyos ang katotohanan. Siya ay jealous God. James 4:5 says, He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. This verse is difficult to interpret. But most Bible scholars understand it to mean God jealously longs for our faithful love and for our devotion. God is not indifferent. God desires our hearts. He does not tolerate spiritual adultery because He has placed His Spirit in us. Romans 8:9. And this is not a sinful jealousy. It is a holy, righteous desires for His people like a husband longing for his bride's faithfulness. Amen, mga kapatid. So God's jealousy is portrayed in Exodus 34 verse 14. When God said to the Israelites, For you shall worship no other God.
For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Amen. Now, verse 6. Let's go to verse 6. Grace for the humble. James 4:6 says, but he gives more grace. Even though we often fall into spiritual faithfulness, even though we desire other things forbidden by God, God provides more grace. Kung hindi sa habag ng Diyos, mga kapatid, wala naman tayong magagawa. Kung hindi sa habag ng Diyos, hindi tayo makakapamuhay ng may kabanalan. Kung hindi sa habag ng Diyos, hindi natin mababago ang ating mga disposisyon. His grace is sufficient to overcome our worldly tendencies and to bring us back to Himself. Amen? God said, He opposed the proud, but He gives grace to the humble. And here, James is quoting Proverbs 3:34. Kawikaan 3:34. James emphasizes the posture needed to receive grace. And what is the posture to receive grace? Humility. Pride is the root of worldliness. It exalts self, hedonism. But humility acknowledges our need for God's mercy. Amen? Now, let's go to the third part. James 4:7-10. Ano ko to, mga kapatid, na miscalculate ko to. 46 minutes na po eh. Akala ko po kaya kong talakayin. Ang haba pala. 12 verses po ito eh. Pero I have to explain it more vividly kasi kung hindi, mahirap itong intindihin. Pero dahil po kailangan nating himay-himayin, pagtsagaan nyo po ito. So abot po siguro ito na isang oras. Pero nasa James chapter 4:7-10 na po tayo. Let us heed the call to humility and repentance. Sabi po dyan ni James, submit yourselves before God, therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter turn to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. James 4:7 says, submit to God. This is a call to surrender. You surrender your will to God and to God-given authority. The word submit is a military term, meaning to rank under. It's a willingness, a willing, humble obedience to God's rule. Dito po, mga kapatid, napaka-importante na mag-submit tayo sa mga otoridad ng buhay natin. Ang conflict ay nagmumula sa hindi pagsasubmit. Una, pag pinairal mo yung gusto mo sa isang umiiral na pamahalaan, ano mangyayari? You will be charged as rebellion, treason. Sa pamilya, kung ikay nasa loob ng pamilya, may otoridad na iseset ang Diyos dyan at ito ang mga magulang. Pag nagrebelde ka sa mga magulang, ano cause niyan? Conflict. Ano result niyan? Conflict. Sa trabaho, yung ayaw ka magtrabaho, 40 minutes ang washroom mo. Nag-washroom ka lang, 40 minutes. Nagsa-cellphone ka sa loob ng washroom. So those are in rebellion against God-given authority. Ang hamon ni James para maiwasan ang mga conflict, he is calling us to humble ourselves and repent. And in verse 7, he said, submit. Submit to God. By submitting to God-given authority, we are submitting to God. Amen? And James says, resist the devil. We are not compromised with Satan, but to stand against his lies and temptation with truth and faith. Next, he will flee. Satan is not all-powerful. When believer actively resist by relying on God, the enemy will and must retreat. Amen? And in application, true spiritual power begins with submission, not self-effort.
Many Christians fail in temptation because they resist the devil, but they did not submit to God. You cannot win with the enemy if you are not submitted to God. Amen? So bilang practical example, the prodigal son, Luke 15, he humbled himself, returned to the Father, and was exalted and restored. Amen? Now verse 8, draw near to God and He will draw near to you. This is a beautiful promise. God is not a distant or disinterested God. He welcomes the repentant heart. Katulad nga nung prodigal father. This is a beautiful promise. God is not a distant God. Sabi diyan, cleanse your hands, purify your heart. These are references to external actions and internal attitudes. God wants both moral behavior and sincere devotion. Gamitin natin example yung prodigal. Naalala nung prodigal, ay sa bahay ng tatay ko, maraming mga alipin. Kumakain sila ng sapat sa bawat araw. Samantalang ako, mamamatay na sa gutom dito. Ano ang aking gagawin? Alam ko na, babalik ako sa bahay ng aking tatay. Hindi na para hingi na ako'y gawin niyang anak. Ituring na lang niya ako na isang alipin. So that is what is happening inside. And then he went up and go to his father. God wants us both moral behavior and sincere devotion. Amen? Tapos ano yung susunod? You double-minded. And this refers to spiritual inconsistency. One thing both God and the world. And James says, that will not happen. James already rebuked those people in James chapter 1 verse 7. Sila yung mga taong tumingin sa salamin, nakita problema, umalis, nalimutan na yung kanilang itsura. We cannot serve both God and mammon. So in application, repentance involves turning both externally and internally. God wants our total commitment, not divided heart. Amen mga kapatid. Now, punta na tayo sa last portion, verses 11 to 12 na. At dun po makikita natin yung panghuli, judging others. James 4, 11, 12. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against brother or judges brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? So here, James warns against slandering fellow believers. Only God is the judge because He is the only lawgiver. When we judge with self-righteous spirit, we are using the authority that God only has. We are not God. And the judgment is God's authority, not ours. So, to illustrate, one, mirror illustration. God's word is like a mirror. James 1, 23, 25. And this passage reflects our pride, jealousy, and worldly desires. The mirror does not flatter. It reveals our need for grace. James chapter 4, 1 to 12 is like a mirror. Pinakikita sa atin kung ano ang ating itsura. Amen? Inire-reveal ng mga talatang ito kung sino at ano tayo. The fire illustration. Just as a small flame can set a forest ablaze, unchecked desires and proud attitudes can destroy relationships in the church and in the home. Amen? So let us go to some practical application. 1. Examine the heart. Ask yourself, what am I desiring more than God? Many conflicts stem from idols of comfort, control, or approval. 2. Resist the world's influence.
Be vigilant about what shapes your values, media, culture, or scripture. Third, pursue humility. Regularly confess sin, seek reconciliation, and serve others without seeking credit. Fourth, draw near to God. Cultivate daily habits of prayer, scripture reading, and corporate worship. God promises to draw near to those who draw near Him. And the last, guard your tongue. Avoid gossip and slander. Speak life, truth, and encouragement, especially within the body of Christ. Amen? Now, for the reflection questions, baka gusto nyong gamitin sa Bible study o sa inyong mga pag-aaral ang temang ito. 1. What desires are at war within me that may be causing conflict with others? Anong pagnanasang meron ka sa puso mo maaaring nagiging cause ng conflict sa iba? 2. In what ways have I been friend of the world rather than a friend of God? 3. How can I practically resist the devil and draw near to God this week? 4. Am I guilty of speaking evil against my brothers and sisters in Christ? And the last, what does true humility before God look like in my daily life? Tayo po'y tumungo, tayo po ay manalangin. We confess, O Heavenly Father, that too often our hearts are divided. We seek the pleasures of the world and forget that true joy comes from you. Lord, cleanse us from pride, envy, and judgmental attitudes. Teach us, O Lord, to submit to you, to resist the devil, and draw near to you in holiness. By your Spirit, help us to humble ourselves, that you may lift us up in due time. Lord, make us instruments of peace in our homes, churches, communities, for your glory alone. Through Christ Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.